Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 111, mga salungatan. Si Lin Fang at ang iba ay malamig na tumingin sa mga nagsasabi ng mga bagay na ito tungkol sa kanila. Nakita lang nila na nakangiti ang mga taong ito. Ano bang pinagsasabi nyo? Malamig na tanong ni Duan Fang. Ngunit taliwas sa inaasahan ng isang tao, agad na sinabi ni Lin Fang. Duan Fang, umalis na tayo. Pumunta at ilagay ang iyong pangalan sa listahan. Nang matapos siyang magsalita, ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagmamaneho ng karwahe pasulong. Lin Fang, kuya. Sabi ni Duan Fang na nagulat habang nakatingin kay Lin Fang na nakangiti at napapailing. Napakaraming idiots, kaya mo bang sayangin ang iyong chilabaan sa napakaraming idiots? Nagulat si Duan Fang. Hindi niya inaasahan ang ganoong nakakatawang sagot. Tumawa siya at umiling. Gayunpaman, ang mga salita ni Lin Fang ay nagpagalit sa mga taong ito at gumawa sila ng nakakatakot na mukha nang marinig nila ang kanyang mga salita. Ikaw na maruming pulubi, kung hindi bawal ang gumawa ng gulo malapit sa Celestial Academy, mapilayan ko ang iyong paglilinang. Malamig na sabi ng isang binata. Gayunpaman, hindi lang siya pinansin ni Lin Fang. Nagsisimula na siyang masanay sa mga tanga sa mundong ito. Zuo Qiu, kanino ka nakikipagtalo? Sabi ng isang boses na nanggaling sa likuran ni Zuo Qiu. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga tauhan ni Duan Yu. Walang tao, isang pulubi lang, iyon lang, walang pakialam na sabi ni Zuo Qiu. Sa sandaling iyon, tumalon. Pababa si Zuo Qiu mula sa kanyang moonwolf. Kahit na hindi mataas ang status ni Duan Lai sa hierarchy ng Duan Clan, Duan pa rin ang pangalan ng kanilang pamilya at nangangailangan sila ng respeto mula sa ibang tao. Ang pangitay nila sa buhay ay ang mga tao ay maaaring uriin sa iba't ibang klase. Mababa, panggitna at mataas na uri. Ang kanilang mga iniisip ay mahigpit na nakakulong sa sistemang iyon. Iyon ang dahilan kung bakit nila insulto si Lin Fang nang makita nilang dumating si Duan Yu. Sa makatuwid, maaari nilang ipakita na ang kanilang panlipunang uri ay mas mababa kaysa kay Duan Yungan at mas mataas pa rin kaysa kay Lin Fang. Dahil pulubi siya, hindi na kailangang magalit. Pumunta at ilagay ang iyong pangalan sa listahan. Malamig na sabi ni Duan Yu. Sa sandaling iyon, nawala ang markang iniwan ng kamay ni Lin Fang sa kanyang pisngi. Ang kanyang bahay ay may sapat na mga table tasks kaya madaling gamutin ang gayong maliit na pinsala ngunit ang kanyang dignidad ay naapektuhan at nasugatan siya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang isang emosyonal na pinsala ay hindi madaling gamutin. Isa sa mga pinakakakilakilabot na bagay para sa kanya ay ang ganitong balita ay mabilis na kumalat sa Imperial City. Ano kaya ang iisipin ng ibang tao tungkol sa kanya? Dumating si Duan Fang sa desk kung nasaan ang mga matatandang lalaki. Agad na sinabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Pakibigay sa akin ang iyong sulat ng rekomendasyon. Sige. Sagot ni Duan Fang at iniabot ito sa matanda. Mukhang nagulat ang matanda, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Ang pangalan ng iyong pamilya ay Duan. Talaga. Sagot ni Duan Fang. Sige. Pumunta ka doon at kunin ang iyong card pagkatapos ay makapasok ka sa akademya. Siyempre, may mga taong sasalubungin kapag dating mo, sabi ng matanda sabay turo sa lugar kung saan makukuha. Ni Duan Fang ang kanyang student card. Tumanggo si Duan Fang. Lin Fang, kuya, pumasok na tayo sa loob. Sabi ni Duan Fang kay Lin Fang. Pagkaraan, sinabi ni matanda. Ilang tao ka na, nasaan ang kanilang mga sulat ng rekomendasyon? Mga liham ng rekomendasyon. Si Lin Fang at ang iba ay walang sulat ng rekomendasyon, paano sila? Umiling si Lin Fang at sinabi. Sinasamahan lang namin siya. Wala kaming mga sulat ng rekomendasyon. Kung wala kang liham ng rekomendasyon, hindi ka kasali sa Celestial Academy at kung hindi ka miyembro ng Academy, bawal kang pumasok. Kahit ang mga miyembro ng pamilya ay hindi makakapasok sa loob. Kaya mong umalis mag-isa. Mahinahon na sabi ng matanda ngunit. Mahigpit pa rin ang tunog na parang nag-uutos sa kanila. Napagtanto lang ni Lin Fang na maraming tao na dumating doon ay mula sa mga marangal na pamilya ngunit walang kasama ang kanilang grupo. Malamang dahil iyon sa panuntunang iyon. Mga dagwang pulubi na hindi maintindihan ang mga patakaran. Wala man lang silang liham ng rekomendasyon at ginagawang tanga. Sabi ni Zuo Qiu na dumating malapit sa kanila at narinig ang matanda. Tama si Zuo Qiu. Saan galing itong mga maruruming pulubi? Sobrang kahihiyan. Sabi ng isang babae sa tabi niya na ang pangalan ay Zhongli. Lahat ng mga salitang sinabi niya ay masakit at masakit. Duan Yu, ano sa tingin mo? Tanong ni Zhongli kay Duan Yu. Alam niya na si Duan Yu ang pinakamayabang sa kanilang lahat. Naisip din niya na hindi magdadalawang isip si Duan Yu at sasampalin ang mga hamak na pulubi na ito. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Zhongling na nakatitig si Duan Yu sa likod ng isang binata. Nanginginig siya sa takot. Kakaiba ang itsura niya at parehong galit at takot. Tumingon si Lin Fang at nakita si Duan Yu. Tumiti si Lin Fang na ikinagulat ni Duan Yu. Tulad ng inaasahan mula sa mga taong magiging kaibigan mo. Ikaw at ang iyong mga kaibigan ay parehong uri ng basura. Puro kalokohan lang ang lumalabas sa bibig nila gaya ng nangyari sa bibig mo, malamig na. Sabi ni Lin Fang na ikinagalit ni Zhongling at Zuo Qiu. Ang pulubing iyon ay biglang naglakas loob na suyuan sila. At saka, naglakas loob din siyang i-provoke si Duan Yu, napakalakas. Ngunit sina Zhongling at Zuo Qiu ay tumingin kay Duan Yu at nakitang bukod sa mukhang nahihiya, mukhang wala siyang balak kumilos. Si Duan Yu ay kadalasang nagmamayabang at madaling magalit. Ngunit sa sandaling iyon, nanatili siyang tahimik. Labis na nagulat sina Zhongling at Zuo Qiu at nakita nilang kakaiba ang sitwasyon. Kaninong bibig ang sinasabi mo? Sabi ni Zhongling habang nakatitig kay Lin Fang, nang makita niya. Hindi nagsasalita si Duan Yu. Ang leon na kinauupuan niya ay umungal sa galit.
Ang mga mabangis na hayop ni Ling ay napakatalino at naramdaman ng emosyon ng kanilang mga amo. Walang katalinuhan, katangahan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit tatanggapin ng Celestial Academy ang ganoong basura, sabi ni Lin Fang habang umiiling. 2 beses na niya silang pinahiya. Maaaring tiisin ni Lin Fang ang ilang bagay ngunit ang mga taong ito ay talagang tila walang kabusugan. Hindi na niya kinaya ang kanilang kamangmangan. Ang isang pulubi na tulad mo na wala man lang sulat ng rekomendasyon ay nangangahas na tanungin ang mga desisyon ng Celestial Academy. Walang hiya ka talaga. Ngayon, kahit na hindi pinapayagan ng akademya ang mga ganoong bagay. Sasampalin kita. Malamig na sabi ni Zhongli. Walang sino man ang nangahas na tawagin siyang basura. Tama na yan. Ngayon ang araw ng pagpaparehistro ng Celestial Academy. Magwala. Sabi ng matanda na mukhang galit na galit. Guro, narito ang aking sulat ng rekomendasyon. Please. Sabi ni Zhongling na umakbay sa matanda. Nakatayo siya sa tabi ni Lin Fang at ibinigay ang kanyang sulat ng rekomendasyon sa matanda. Nang makita ng matanda ang pirma sa kanyang sulat ng rekomendasyon, tila nagulat siya. Agad niyang sinabi, maaari kang pumunta at kunin ang iyong card doon. Pagkatapos, maaari kang pumasok sa akademya. Huwag maiinip, sabi ni Zhongling habang nakatingin kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, pinuntahan din ni Zuo Qiu ang matanda para iabot ang kanyang sulat ng rekomendasyon. Tiningnan nito ng matandang lalaki ng mabuti at sinabi, habang tinatango ang kanyang ulo. Hindi masama, kahit 17 taong gulang at nasa pangalawang Lingchi layer na. Ang Zuo clan na iyon ay nagsilang ng isang mabuting binata. Salamat, kagalang-galang na guro. Sabi ni Zuo Qiu habang nakangiti at mukhang proud. Zuo Qiu, gayunpaman, huwag masyadong nasa sabik. Maraming mga henyo sa Celestial Academy. At sa susunod, subukan at iwasang mawalan ng mukha ang Zuo clan. Siyempre, naiintindihan ko, hindi ko gagawin. Sabi ni Zuo Qiu habang umiiling. Agad niyang sinulyapan si Lin Fang at malamig na sinabi. Gayunpaman, guro, sa ngayon ay may isang tao na karapat-dapat na parusahan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng matanda habang nakatingin kay Lin Fang. Kahit na ngayon ang araw ng pagpaparehistro ng Celestial Academy at ipinagbabawal na lumikha ng kaguluhan, ang pakikipaglaban sa mga taong walang mga sulat ng rekomendasyon ay posible talaga. Sabi ng matanda na ikinagulat ni Lin Fang at ng iba pa. Pagkatapos ay idinagdag niya, ang kapangyarihan at impluensya ng Celestial Academy ay napakalawak. Kung hindi ko sasampalin ng maruming bibig mo, hindi ako karapat-dapat na maging miyembro ng Celestial Academy. Sabi ni Zuo Qiu habang nakangiti. Kung tutuusin, wala man lang liham ng rekomendasyon ang mga iyon at walang ingat ang kanilang ginagawa. Nanghihingi sila ng gulo. Sa sandaling iyon, parami ng parami ang lumalapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi nila akalain na may mga taong nanggugulo habang nasa tabi ng academy. Ang mga pulubi ay magiging pulubi. Dapat silang parusahan dahil sa pagiging walang hiya. Sabing isang binata sa karamihan. Nakasuot siya ng magagarang damit at mukhang mayabang. Naisip ng mga taong ito na ang mga ordinaryong tao ay hindi dapat tanggapin sa Celestial Academy kahit na sila ay malakas na cultivator dahil ang mga cultivator na kabilang sa mayaman at makapangyarihang mga angkan ay may mas maraming mapagkukunan at mas maraming pera upang mamuhunan sa mga kalakal sa pagtatanim. Sa makatuwid, ang mga mahihirap na magsasaka, kahit na sila ay malakas, ay hindi kailanman makakarating sa antas ng mga mayamang cultivator. Ang daming basura. Sinasamantala lamang ang kanilang kapangyarihan para mangbuli ng ibang tao. Bukod sa nakakabili ng sobrang mahal na mga tabletas para tumaas ang cultivation power ng isang tao, ano pa ang silbi ng pagiging mayaman? Sabi ng isang boses sa karamihan na sumalungat sa lahat ng sinasabi ng iba. Ang taong iyon, sa kabaligtaran, ay hinahamak ang mga magsasaka na nagmula sa mayayamang at marangal na angkan. 2 tao pa ang sumang-ayon sa kanya. Iba't ibang pananaw at opinyon ang biglang umusbong sa gitna ng mga tao sa karamihan. Sa Imperial City, maraming cultivator na nagmula sa mayayamang at prestihiyosong angkan at pamilya. Marami sa kanila ay talagang mayabang. Sa paglipas ng panahon, ang mga salungatan at tensyon ay tumataas sa pagitan ng iba't ibang uri ng lipunan. Iyon ay isang bagay na tiyak sa Imperial City. Sa ibang mga lungsod, halos hindi nangyari ang mga ganitong bagay. Ang walang kapantay ng martial god, unang yugto. Kabanata 112, sino ang sumasample sino? Ano ba ang silbi ng maraming kausap? Ang isang magandang laban ay ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung sino ang mas malakas kaysa kanino. Sabi ng ilang mayayaman at marangal na magsasaka sa karamihan. Mayroong ilang mga tao na kilala ang Zuo clan at ang pinakanamumukuntinging junior cultivator nito, si Zuo Qiu. Dahil hindi pa siya 17 sa panahong iyon at nakalusot na sa pangalawang layer ng Lingchi, si Lin Fang, na hindi pa rin 17, ay hinding-hindi makakaasa na matalo siya. Mapaghamong siya, na wala man lang liham na rekomendasyon, patas ba talaga? Hindi dapat hamanin, ng mga katulad natin ang mga mahihinang tao. Sabi ni Zuo Qiu, pakiramdam niya ay ligtas siya sa kaalaman na siya ay sinusuportahan. Kung hindi ka maglakas loob, sabihin mo lang at huwag kang maghanap ng mga dahilan. Zuo Qiu, sampilan lang ang taong iyon ng ilang beses at ipakita sa mga mayayaman at marangal na magsasaka na ang mga pulubi na ito ay hindi maaaring makipagkompetensya sa atin. Sabi ng isang binata sa karamihan na kanina pa nag-uusap tungkol sa kung gaano kalakas ang mga marangal na magsasaka. Nakasuot ng dilaw na damit ang binata na nagsasalita at mukhang hindi makapaniwalang mayabang. Siya ay tila mga 18 taong gulang. Huwag kang mag-alala, Bai Zi. Hindi na kailangang sabihin sa akin ito. Kahit na hindi mo sinasabi sa akin. Ito, sasampalin ko pa rin siya at ipipikit ang maruming bibig niya.
Sabi ni Zuo Qiu habang nakangiti. Haha, okay na ang lahat. Hindi mo lang kayang gawin ang Zuo clan na mawalan ng mukha. Sabi ni Bai Zi na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Kahit na malakas si Zuo Qiu at natanggap na sa akademya, hindi pa rin niya inatake si Lin Feng kahit na kailangan lang niyang iunat ang kanyang kamay at sampilin siya. Nagtataka lang si Bai Zi kung bakit kinailangan ni Zuo Qiu ng napakaraming oras para kumilos. Posible ba na mawalan ng mukha ang Zuo clan, sabi ni Zuo Qiu na nakataas ang ulo at habang nakatingin kay Lin Feng sa mapanghamak na paraan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi kay Lin Feng, kung sasampalin mo ang sarili mong mukha, hindi kita sasalakayin. Bihira akong makatagpo ng ganoong katanga na grupo ng mga tao. Sabi ni Lin Feng habang galit na galit. Hindi man lang niya pinansin si Zuo Qiu. Nakatingin siya kay Duan Yu na hindi man lang subukang bigyan ng babala si Zuo Qiu tungkol sa panganib. Sa halip, kalmado siyang nanunood sa eksena at naghihintay na magsimula ang palabas. Mabilis na malalaman ng lahat ang katotohanan na sinampal siya ni Lin Feng, ngunit kung magpakita ng lakas si Lin Feng sa pagkakataong iyon, hindi siya mawawalan ng labis na mukha dahil makikita ng lahat kung gaano siya kalakas at hindi iyon maiisip ng mga tao. Siya ay sinampal ng isang random na walang tao. Katangahan. Nakita ng karamihan na nakakaintriga si Lin Feng at lalong nagiging interesado. Zuo Qiu, ang tinawag mong pulubi ay tinawag kang tanga. Hehe, Zuo Qiu, parang natakot ka sa binatang ito. Sabi ng isa pang boses. Ang mga brutal na komentong ito ay nagmukhang mas galit kay Zuo Qiu. Hindi lang mukha mo ang sasampalin ko kundi sa mukha din nila sasampalin ko. Tuturuan kita at ang iyong mga kaibigan ng magandang aral. Sabi ni Zuo Qiu na nakatingin kina Meng Qing at Jing Yun. Ito ay nagpagalit kay Lin Feng. Hindi siya mahilig mang-provoke ng mga tao pero palaging nagdedesisyon ang mga tao na i-provoke siya. Bakit ang mga maharlikang ito ay laging minamaliit ang mga inaakala nilang mas mahina kaysa sa kanilang sarili? Hindi ka pa ba tapos magsalita ng walang kaparekan? Malamig na sabi ni Lin Feng na lalong nagpagalit kay Zuo Qiu. Nanginginig ang katawan niya, itinaas niya ang kamay na nakabuka ang palad. Ang chi na lumalabas dito ay lumikha ng isang ipoypo sa hangin. Direkta niyang ibinaba ang kanyang kamay kay Lin Feng. Ang ganoong malakas na sampal ay sapat na upang magpadala sa sinuman na lumilipad sa epekto. Isang malamig at walang malasakit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Feng. Itinaas niya ang kanyang kamay ng kasing bilis ng kidlat at pinigilan ang kamay ni Zuo Qiu sa kalagitnaan. Ha? Nagulat na sabi ni Zuo Qiu. Hindi naman mahina ang lalaking iyon kung kaya niyang pigilan ang kamay niya ng ganoon. Sa tingin mo ba ay kapaki-pakinabang ang paggamit ng lahat ng iyong lakas para harangan ng isang sampal? Malamig na sabi ni Zuo Qiu. Biglang may lumabas na apoy mula sa kanyang katawan. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagluwa ng apoy. Biglang nagsimulang damaloy ang apoy patungo kay Lin Feng. Anong kakaibang kasanayan? Sabi ng karamihan na nagulat. Siguradong malas si Lin Feng at hindi maganda para sa kanya kung gagawin niya ang biglaang pag-ataking ito. Ngunit sa sandaling iyon, ginamit ni Lin Feng ang kanyang kabilang kamay para magsagawa ng pag-atake. Isang hindi kapanipaniwalang malakas na chi ang lumabas sa kanyang palad at dumiretso patungo sa apoy ni Zuo Qiu na pinapatay sila at pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa Zuo Qiu. Kaagad, binawi ni Zuo Qiu ang kanyang kabilang kamay at pagkatapos ay pinagsalikop ang kanyang magkabilang kamay upang magpakawalan ng napakalakas na apoy na dumiretso patungo sa pag-atake ni Lin Feng. Mainit at mabigat ang hangin ngunit malamig ang mga mata ni Zuo Qiu. Tubos niyang minamaliit si Lin Feng at napilitang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit muling sumalakay si Lin Feng. Kahit na napigilan ni Zuo Qiu ang unang sampal ni Lin Feng, nakadilat ang kanyang mga mata at nakatitig sa isang palad na gumagalaw patungo sa kanyang mukha ng buong bilis. Umalis. Naisip ni Zuo Qiu na nagulat ngunit hindi pa ba huli ang lahat? Clap. Sa sandaling iyon, isang malinaw at malakas na ingay ang kumalat sa kapaligiran. Napatulala ang buong karamihan. Gusto niyang sampelin si Lin Feng ngunit sinampal siya ni Lin Feng bilang kapalit. Hindi gaanong nagamit ni Lin Feng ang kanyang lakas. Si Zuo Qiu ay nakatayo pa rin doon ngunit ang kanyang dignidad ay mas nasaktan kaysa sa kanyang pisngi. Tuluyan na ngang natapakan ang kanyang dignidad at tuluyan na siyang nawalan ng mukha. Naglakas loob ka bang saktan ako? Sabi ni Zuo Qiu na hindi na malayan ang nangyari. Hinawakan niya ang pisngi niya. Nasusunog ito. At nagkaroon siya ng malaking pasa sa mukha. Ano ang nagbigay sa iyo ng unang palatandaan? Sabi ni Lin Feng bilang tugon sa kanyang hanggal na tanong. Nasubukan mo na ang pasensya ko ngayon. Sawa na ako sa kamangmangan mo. Mawala. Sabi ni Lin Feng, habang nakataas ang kamay at sinasampal muli si Zuo Qiu. Sa pagkakataong iyon, hindi napigilan ni Lin Feng ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang lakas. Ang palad ng kanyang kamay ay agad na bumagsak sa mukha ni Zuo Qiu na nagpalipad sa kanya ng ilang metro paatras. Nang marinig ng mga tao ang mabigat na pagbagsak ng katawan ni Zuo Qiu sa lupa, nanginginig sila sandali. Ang sampal na iyon. Napakalupit. Tumingon si Lin Feng at tumingin kay Zhongli. Mukha siyang nagulat at napaatras. Karapat-dapat ka sa parehong bagay. Sabi ni Lin Feng. Tumiit ang mga mag-aaral ni Zhongli. Siya ay tumingin. Hindi ka panipaniwalang natakot. Anong kahihiyan? Papatayin kita. Biglang sigaw ni Zuo Qiu na galit habang dahan-daang tumayo. SUMITONG Moonwolf. Sigaw ni Zuo Qiu. Ang sumisipol na Moonwolf ni Zuo Qiu ay gumagalaw patungo kay Lin Feng sa hindi ka panipaniwalang bilis. Tila ito ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Nagbuga ito ng nakakasilaw na liwanag habang gumagalaw at parang winawasak ang kapaligiran. Hayop. Sabi ni Lin Feng.
Isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa pagitan ng lobo at Lin Fang. Biglang walang liwanag na natitira sa pagitan nila at walang naririnig na ingay. Ang katawan ng Moon Wolf ay bumagsak ng husto sa lupa na walang palatandaan ng buhay. Ang liwanag na iyon ay nagmula sa isang espada. Siguradong espada iyon, sabi ng ilang tao sa karamihan. Ito ay isang napakabilis at maliksi na pag-atake ng espada. Isang sword strike at napatay niya ang Ling level na Moon Wolf. Ikaw, sabi ni Zuo Qiu na sobrang galit na galit. Parang demonyo ang mukha niya. Kung ayaw mong isara ko ang marumi mong bibig ng walang hanggan, huwag mo akong piliting pakinggan. Muli ang iyong kalokohan, sabi ni Lin Fang habang nagmumula ang walang awa na layuning pumatay. Malinaw, mabilis na isinara ni Zuo Qiu ang kanyang bibig ngunit mukhang galit na galit pan. Kahit anong galit niya, hindi siya naglakas loob na magsalita. Hehe. At sobrang yabang nila. Talagang biro ang mga maharlika at mayayamang magsasaka. Hindi nila kayang tiisin ng isang pag-atake. Ang daming basura, sabi ng isang tao sa karamihan. Ang mga naghihikayat, kay Zuo Qiu na salakayin si Lin Fang. Hindi lang hindi nagawang sampelan ni Zuo Qiu si Lin Fang kundi 2 beses na siyang sinampal. Nagdulot iyon ng isang malaking kahihiyan para sa lahat ng mayayaman. At marangal na cultivator na dati ay kumikilos ng mayabang. Feeling nila sinampal nila ang sarili nila. Zuo Qiu, ikaw ang kahihiyan ng Zuo clan. Malamig na sabi ni Bai Zi na nagpahiya kay Zuo Qiu sa sarili niyang mga kilos. Si Zuo Qiu ay napahiya na ngunit si Bai Zi ay walang awa sa kanyang mga pang-iinsulto. Galit na galit si Zuo Qiu. Ngunit nang maisip ni Zuo Chu kung gaano kalakas ang Bai clan, nakontrol niya ang sarili at patuloy na tinitiis ang paghihirap. Sa sandaling iyon, nakatitig si Lin Fang kay Bai Zi na nagpaisip kay Bai Zi kung ano ang gusto ni Lin Fang. Tumiit ang mga pupils ni Bai Zi at tumingin siya kay Lin Fang. Kanina pa, hindi ba ikaw ang nagsabi kay Zuo Qiu na sampilin ako ng ilang beses? Sabi ni Lin Fang kay Bai Zi na walang pakialam. Biglang tumahimik ulit ang mga tao. Gustong lumaban muli ni Lin Fang. Nagsisimula ng magalit at naiinip si Lin Fang nang makita niyang hindi sumasagot si Bai Zi. Inutusan mo siyang sampilin ako pero nabigo siya. Hindi ba dapat subukan mo ito ngayon? Hindi ba dapat mong ipakita sa lahat na tama ka tungkol sa katotohanan na ang mga mayayaman at maharlikang cultivator ang pinakamagaling? Sabi ni Lin Fang na ang mga salita ay umalangaw sa karamihan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga cultivator na hindi mula sa mayayamang at marangal na pamilya ay nagsimulang humadjudjak at tumawa kay Bai Zi. Bai Zi, kanina ka pa nang provoke at nagpahiya, anong ginagawa mo ngayon? Baka naman natatakot ka. Bai Zi, hindi mo ba sinasabi na ang mayayamang at marangal na cultivator ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong cultivator? Bakit hindi mo mapatunayan ang iyong mga pahayag sa iyong mga aksyon? Bigyan mo kami ng ebidensya. Ipakita ito sa amin. Hindi kaya ang tanging bagay na tinataglay ng mayayaman at marangal na cultivator ay isang malaking bibig? Ang lahat ng masasakit na salita na ito ay tumatagos sa tenga ng mga maharlika at mayayamang cultivator. Lahat ng walang pagbubukod, ang mga marangal at ordinaryong cultivator ay nakatitig kay Bai Zi na naghihintay na marinig ang kanyang tugon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 113, isang daliri. Si Bai Zi ay nakatayo sa gitna ng karamihan. Hindi may tago ng kanyang magarang damit ang masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay may kakilakilabot at madugong ekspresyon ng mukha. Mukha siyang masamang halimaw. Ang mga salita ni Lin Fang ay labis siyang nagalit. Kung hindi siya lalaban, kutsain siya ng mga tao hanggang mamatay. Ang labanan sa pagitan ni Lin Fang at Zuo Qiu ay naging imposible upang matukoy ang tunay na lakas ni Lin Fang. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makita ang antas ng lakas ni Zuo Qiu. Ang tanging bagay na masisiguro ng mga tao ay ang Zuo Qiu ay mas mahina kaysa kay Lin Fang. Mga 16 years old na siya pero napakalakas na niya. Malamang na siya ay nasa tuktok ng pangalawang layer ng Lin Chi at siya ay mas malakas kaysa kay Zuo Qiu. Sa isip ni Bai Zi habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Nakapasok na si Bai Zi sa ikatlong layer ng Lin Chi at madaling talunin si Zuo Qiu kung gugustuhin niya. Noong una, inakala niya na si Lin Fang ay isang pulubi lamang ngunit ang lakas ni Lin Fang pati na rin ang kanyang personalidad ay nagpagulo kay Bai Zi. Naguguluhan siya. Para sa kanya, hindi tumutugma sa kanyang personalidad at lakas ang kanyang mapang-ipang hitsura. Hindi kumbinsido si Bai Zi dahil para sa kanya, manalo man siya o matalo sa laban na iyon, walang pakinabang para sa kanya kahit kaunti. Kung manalo siya, walang makakakilala sa kanyang lakas. Sa katunayan, ang pagkapanalo laban sa isang pulubi ay isang bagay na normal at halatang inaasahan mula sa kanya. Walang sino man ang mag-iisip na ito ay isang maluwalhating bagay para sa kanya na manalo laban sa isang walang tao. Iisipin pa ng ilang tao na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para ay bully ang mahihina. Gayunpaman, kung siya ay natalo, siya ay mawawalan ng mukha at maaaring ituring na isang taong hindi karapat-dapat banggitin. Baka mawala sa kanya ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo sa buong buhay niya. Sigurado ka bang gusto mong ipakita ko sa iyo kung gaano ako katatag? Tanong ni Bai Zi sa sobrang masamang tono. Ang kanyang paraan ng pagsasalita ay nagpaalala kay Lin Fang kay Wen Renyan. Ang tunog din ni Bai Zi ay parang ahas, o mas tiyak, isang masama at makamandag na ahas. Oo, sigurado ako. Sagot ni Lin Fang habang tumatango. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Sabi ni Bai Zi na mukhang mas masama. Kung ipapakita ko sa iyo ang aking lakas, tiyak na pagsisisihan mo ito magpakailanman. Hehe. Natatawang sabi ni Lin Fang habang ang isang matalim na liwanag ay kumislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi,
Kayo, mayaman at mayayamang cultivator ay talagang marumi ang mga bibig. Nagsisimula na akong masanay kung gaano kayo kahilig magsalita. Hindi mo na kailangan pang magsalita. Sapat na ang narinig kong kalokohan ngayon. Kasabay nito, habang nagsasalita, sumulyap si Linfang kay Zuo Qiu. Parehong tumingin sa kanya sina Zuo, Qiu at Baizi. Haha, narinig mo yun. Dapat ihinto ni Baizi ang pakikipag-usap tungkol sa ibang tao. Oo, talagang. Ang mga mayayaman at marangal na cultivator na ito ay tila napakalakas kapag nakikinig ka. Sa kanila ngunit kung hahamunin mo sila, hindi nila makayanan ng isang pag-atake. Ang mga ordinaryong tao ay nasa sabik ngunit ang mga cultivator na nagmula sa mayayamang at marangal na pamilya ay mukhang lalong galit, lalo na si Baizi. Pakiramdam niya ay gusto niyang patayin si Linfang sa mismong lugar. Sigurado ka bang malinaw mong naiintindihan ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Sabi ni Baizi, habang naglalakad palabas ng crowd. Para talaga siyang ahas. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan sa tuwing tinatawag mo akong pulubi? Sabi ni Linfang habang humahak ang sulong. Ang matulis at brutal na chi ay nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Ako ay isang maharlika, ako ay mayaman, ako ay isang miyembro ng Bai Clan sa Imperial City, ako ay wala. Pang-18 taong gulang ngunit nakalusot na ako sa ikatlong layer ng Lingchi. Mayroon akong mataas, nakatayuan sa lipunan. Ako ay matalino. Ako ay lubhang malakas. Nasa akin lahat ng gusto ko. Ano ba problema mo, malibang sabihin na pulubi ka? Hindi ba ito ang katotohanan? Sabi ni Baizi sabay hakbang ulit. Isang brutal at malamig na chi ang lumipat patungo kay Linfang. Tila ang layunin ng pag-atake ay upang sirain ang mga panloob na organo ni Linfang. Ginamit ni Baizi ang lahat ng lakas na mayroon siya pagkatapos makapasok sa ikatlong layer ng Lingchi. Ako ay pinanganak bilang isang ordinaryong tao, hindi kailanman nagkaroon ng maraming pera upang mamuhunan sa mga mapagkukunan at palaging umaasa sa aking sarili upang umunlad. 16 pa lang, ako at nakalusot na ako sa ikatlong layer ng Lingchi. Kaya mo bang makipagkompetensya sa akin? Sabi ni Lin, Fang na ang mga salita ay matalas na parang espada. Biglang, isang hindi kapani-paniwalang espada na chi at puwersa ang sumipol sa hangin. Ang lupa at ang langit ay nagbuga ng ingay. Ang mga tao ay natulala. Si Lin Fang ay kakalabing-anim lamang, at nasa kaparehong antas ni Baizi. Pareho silang nakalusot sa ikatlong layer ng Lingchi. Gayunpaman, si Baizi ay lumaki sa isang mas magandang kapaligiran sa pagtatanim kaysa kay Lin Fang. Nasa Baizi ang lahat ng kailangan niya para madagdagan ang kanyang cultivation. Bukod dito, mas matanda siya kay Linfang ng halos 2 taon. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Ang isang napakahusay na disipulo ay walang sulat ng rekomendasyon para sa Celestial Academy. Sabi na, ilang tao sa karamihan na nag-aakalang si Linfang ay napakatalino. Si Zuo Qiu, na nakatayo sa tabi ni Zhongling, ay walang sinasabi. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Pinuna niya si Linfang tungkol sa katotohanan na hindi siya isang mayaman at marangal na cultivator. Pinagtawanan din niya ito dahil sa walang sulat ng rekomendasyon. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Linfang ay may mas maraming likas na kakayahan at mas matalino kaysa sa kanila. Maging si Baizi ay nawala ang kanyang ningning sa harap ni Linfang. Ang landas ng paglilinang ay puno ng ganitong mga kaganapan. Ang paglilinang ay tungkol sa pagiging mas malakas kaysa sa iba, anuman ang kanilang background. Ang layunin ay tumayo ng mataas sa lahat ng mortal. Nang ang puwersang inilabas ni Linfang ay bumagsak sa katawan ni Baizi, naramdaman ni Baizi na nawawalan na siya ng lakas. Kenya daw siya kaya hindi siya madaling matalo. Napatras siya ng ilang hakbang at pinakawalan ng kanyang puwersa sa pagtatangkang pabagsakin ang atake ni Linfang. Hindi niya naisip ang katotohanang malamang na ipahiya niya ang sarili niya. Ang puwersa ni Linfang ay mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay mas matalas at mas marahas. Sa landas ng paglilinang, bukod sa bilis ng pagunlad, dapat ding maunawaan ang mga kasanayan at pamamaraan. Iyan ay kailangang-kailangan. Gayunpaman, syempre, ang espiritu ang pinakamahalagang bagay. Ang espiritu ay kabilang sa kaluluwa. Mayroon akong espiritu ng hayop, mas tiyak, isang white snake spirit. Paano mo ako nakipagkompetensya? Sabi ni Baizi na inapi ng puwersa ni Linfang. Hindi niya tatanggapin ang pagkawala sa isang pulubi. Inilabas niya ang kanyang espiritu. Kaagad, lumitaw ang isang anino ng ahas at dalawang nakakatakot na hayop na mata sa itaas ng kanyang katawan. Nakatitig sila ng masama kay Linfang. Tulad ng inaasahan, ito ay isang espiritu ng hayop. Sabi ni Linfang habang nakangiti. Ang mga mata ng puting ahas na nakatitig sa kanya ay nagpaalala kay Linfang ng mga mag-aaral ni Wen Renyan, gaya ng inaasahan dahil pareho silang may mga snake-type spirit. Sa katunayan, ang espiritu ay pag-aari ng kaluluwa ngunit may ilang mga tao na, anuman ang kanilang espiritu, ay hindi makatiis ng isang pag-atake. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ginamit niya ang kanyang Moonlight Feather Agility technique upang agad na lumitaw sa harap ni Baizi habang itinaas niya ang isang daliri. Gusto mong mamatay? Sabi ni Baizi habang nakangitinig malamig. Masyado siyang hinamak ni Linfang na inaatake niya gamit ang isang daliri. Sinimulang igalaw ni Baizi ang kanyang kamay upang harangan ang pag-atake at sumunod ang kanyang puting ahas na espiritu. Sa sandaling iyon, biglang nagulat si Baizi. Isang napakalakas at bumagsak ang malakas na chi sa kanyang katawan. Tila ang daliri ni Linfang ay naging kasing talas ng isang espada. Ang kapaligiran ay napuno ng nakamamatay na chi. Nakakakilabot. Hindi ko kayang harapin ang pag-atake ng daliri na iyon. Isip ni Baizi, bigla siyang nagpanik. Pakiramdam niya, ay isang daliri ang magnanakaw sa kanyang buhay.
Ang chi ni Linfang ay naroroon sa kapaligiran ngunit hindi nakikita hanggang sa ang karamihan ay walang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon. Ngunit para kay Bai Zi malinaw na ang lahat, napapaligiran siya ng espadang chi, pakiramdam niya ay madudurog na siya anumang oras. Crack! Si Bai Zi ay may napakasakit na sensasyon sa kanyang kamay kung saan lumitaw ang isang manipis na marka ng dugo. Hindi na niya kinaya ang pressure ng pag-atake. Durog na durog ang buo niyang katawan at nagsimulang lumitaw ang mga pasa sa buong katawan niya. Umalis. Malapit nang mag-collapse si Bai Zi sa ilalim ng pressure at nagpas siyang umatras ngunit ang daliri ni Lin Fang ay nagpapakawala pa rin ng mas nakakatakot na puwersa. Mamatay. Isang salita lang ang sinabi ni Lin Fang. Pagkatapos, nagsimulang maglabas ng maliwanag na liwanag ang daliri ni Lin Fang at ang malakas na enerhiya ay agad na nasira ang kapaligiran. Kumalat ang mga ingay sa hangin. Napaungol si Bai Zi, ang kanyang puting ahas na espiritu ay nagsimulang magpakawala ng isang malakas na chi. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puting ahas na espiritu ay kumalat at nawala. Nakaluhod si Bai Zi sa lupa. Lahat ay natulala at blanko na nakatingin kay Bai Zi. Ang kapaligiran ay naging ganap na katahimikan. Splash, splash. Sa sandaling iyon, nakita ng karamihan ng dugong tumutulo mula sa ulo ni Bai Zi. Ang daliri ni Lin Fang, nakakatakot. Ang kahulugan ni Lin Fang ay ang ilang mga tao ay gumamit ng kanilang espiritu ngunit hindi makayanan ang isang pag-atake habang ang iba ay hindi gumamit ng kanilang espiritu ngunit napakalakas pa rin. Alam ng karamihan na ginamit ni Bai Zi ang kanyang espiritu ngunit hindi pa rin nakayanan ng isang pag-atake. Dahil hindi kailangan ni Lin Fang na gamitin ang kanyang espiritu na nagpapatunay na siya ay mas malakas kaysa kay Bai Zi. Sa sandaling iyon, nakatingin si Lin Fang kay Bai Zi na nakaluhod sa lupa. Nagulat siya. Hindi niya akalain, sapat na ang isang daliri niya para mapabagsak ang kalaban, kaya sobrang kontento na siya sa sarili. Hindi ko pa kayang lubusang makiisa sa kapangyarihan ng espada. Ilang parte lang ng katawan ko ang nakakagamit ng sword force. Kamakailan ay nagsimula akong gumamit ng mga puwersa. Hindi pa ganoon, katagal. Kaya't ang aking katawan at ang aking puwersa ng espada ay hindi ganap na magkaisa ngunit ang paggamit ng isang daliri upang magamit ang puwersa ng espada ay isa ng malaking tagumpay at sapat na upang mapaluhod si Bai Zi. Gaano ako magiging kalakas kapag nakipag-isa ako sa aking espada? Isip ni Lin Fang. Ilang sandali pa, nagawa niyang pagsamahin ang kanyang daliri at ang puwersa ng kanyang espada. Ito ay isang napakalakas na pag-atake. Si Lin Fang ay gumawa ng malaking pag-unlad bilang master ng espada. Siya ay mas malakas kaysa dati at higit na naiintindihan ng paraan ng espada. Malayo pa ako sa pagsasama-sama ng aking katawan at ang puwersa ng espada ngunit kailangan kong maunawaan kung paano ito dapat gumana muna. Malinaw kay Lin Fang na malayo pa siya para makamit ang gayong hindi kapani-paniwalang tagumpay ngunit kailangan niyang umunlad ng dahan-dahan, hakbang-hakbang upang maibatay niya ang kanyang lakas sa matibay na pundasyon. Ubo, ubo. Si Bai Zi ay umuubo ng dugo. Hindi pa rin siya makatayo. Napakayabang niya kanina at parang nasa taas siya ni Lin Fang. Nakangiti si Lin Fang. Isang daliri lang ang ginamit ni Lin Fang para talunin si Bai Zi pagkatapos niyang palayain ang kanyang espiritu. Walang kahit saan sa mundong ito kung saan siya maaaring magtago mula sa kanyang kahihiyan. Si Lin Fang ay malupit na nakatingin kay Bai Zi. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpahayag ng kahit titing na awa. Biglang sinabi ni Lin Fang. Sinabi mo na ikaw ay isang henyo. Tubos kang ipinagmamalaki na nagmula sa isang mayaman at marangal na angkan. Tinawag mo akong pulubi. Kaya, ano ang balak mong gawin ngayon? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Ang mga salita ni Lin Fang ay nagparamdam kay Bai Zi na siya ay sinasampal. Ang sampal na iyon ay mas masakit kaysa sa sampal ni Zuo Qiu habang sinasaksak nito ang kanyang pride. Bukod pa rito, hindi lamang si Bai Zi ang napahiya kundi ang lahat ng iba pang marangal at mayayamang cultivator na nagpapatawa sa kanya. Bawat isa sa kanila ay gumagawa ng nakakatakot na mukha. Lahat sila ay hindi direktang sinampal ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 114, ang nagbabantang matandang lalaki. Di nagtagal bago ang mga kaganapang ito, lahat sila ay mayabang na tinatawag si Lin Fang na pulubi. Sa sandaling iyon, hindi lang sinampal ng pulubi si Zuo Qiu at pinahiya si Bai Zi kundi sinampal din niya silang lahat, nang hindi direkta. Lahat sila ay nawalan ng mukha sa kanilang mga mayayabang na salita. Kung si Lin Fang ay isang pulubi, ano sila? Lahat kayo ay grupo ng mga mayabang at mapangahas na rats. Hindi ko alam kung kaya mo pang matuto sa mga pagkakamali niyo. Ang ilang salitang ito ay lalong nagpagalit sa mayayaman at mayayamang cultivator. Tumahimik ka, hayaan mo akong lumaban sa iyo. Biglang sabi ng malamig na boses na ikinagulat ng lahat. Prong yan, huwag mong hamanin ang mas malakas kaysa sa iyo dahil tiyak na haantong ito sa kamatayan. Ano sa tingin mo ang makipag-away sa akin? Nagsimula nang magtalo ang mga tao sa karamihan. Sa sandaling iyon, sinabi ng matanda. Hayaan mo akong magsalita. Napatigil ang lahat sa pagsasalita ng marinig ang boses ng matanda. Sa Celestial Academy, ang bawat guro ay napakalakas. Ang mga mayayaman at marangal na cultivator ay hindi naglakas loob na pawalan ng mukha ang mga guro. Sa Imperial City, mayroong napakaraming mayayamang at marangal na cultivator. Walang kahit isang guro ng Celestial Academy na dati ay walang magandang reputasyon o hindi sikat sa nakaraan. Pagkatapos ng lahat, ang mga gurong ito ay nag-aral ng mga cultivator na nagmumula sa napakayaman at marangal na pamilya. Maaari lamang silang maging pinakamataas na klase ng mga individual. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Huwag kalimutan kung anong araw ngayon. Sabi ng matanda na sumulyap.
Sa karamihan, natahimik ang lahat. Lumakad ang matandang lalaki patungo kay Baizi at malamig na sinabi. Tumayo ka, inangat ni Baizi ang kanyang ulo at tumingin sa matanda. Mukhang nahihiya si Baizi. Kung tutusin, natalo na siya ng isang daliri. Tuluyan na siyang nawalan ng mukha. Pagtatawanan siya ng lahat sa mga natitirang araw niya dahil sa pangyayaring ito. Guro, sabi ni Baizi habang tumatayo. Nakatingin siya sa lupa. Nawala na talaga ang mukha niya. May mukha ka pang tawagin akong guro. Daing ng matanda na naging dahilan upang si Baizi ay naging mas maliwanag na pula. Kinamumuhian siya ng guro na nagdulot ng kaiyahiyang eksena. Ang landas ng paglilinang ay bahagyang tungkol sa pagiging matatag at pagiging isang mahusay na mandirigma ngunit hindi lamang iyon ang layunin ng paglilinang. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagiging matatag sa puso. Sa kontinente, mayroong napakaraming napakalakas na cultivator. Walang sino man ang dapat isaalang-alang ang kanilang sarili bilang ang pinakamalakas na cultivator sa mundo, anuman ang kanilang likas na kakayahan o gaano sila kalakas. Palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Ang pinakamahalaga ay maging matatag sa iyong sariling puso at totoo sa iyong sarili. Ang pagkapanalo sa isang labanan ay hindi tungkol sa kaluwalhatian, ito ay tungkol sa mga personal na layunin at tagumpay ng isang tao. Ang pagkatalo ay hindi tungkol sa pagpapahiya, ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano pagbutihin ang iyong sarili. Kahit na natalo, dapat manatiling determinado at huwag sumuko. Lalo na pagkatapos matalo sa isang labanan, ang isa ay dapat na maging mas determinado na maging mas malakas. Sabi ng matanda kay Baizi, ang puso ni Baizi ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang mga salitang ito ay umaalingaw sa kanyang puso tulad ng tambol sa gabi at kampana sa umaga. Guro, naiintindihan ko, sabi ni Baizi habang nakayuko sa harap ng matanda bilang paggalang at pasasalamat. Kung naiintindihan mo, mabuti yun. Mangyaring bumalik sa ngayon at huwag kalimutang hanapin ang iyong kaluluwa. Mahalaga ang pagsisiyasat sa sarili. Walang pakialam na sabi ng matanda. Kaagad pagkatapos, lumangon ang matanda at tumingin kay Linfang. Nakatitig din si Linfang sa matanda at nagulat. Ang mga gurong ito ay napakatalino at lubos na makikinabang sa mga mag-aaral. Kakaunti lang ang sinabi niya at madali niyang nagawang baguhin ang estado ng isip ni Baizi. Kung hindi niya ginawa iyon, maaaring nahirapan si Baizi na sumulong sa kanyang landas ng paglilinang. Gayunpaman, kahit na ang matanda ay isang kahangahangang guro, nagtatrabaho pa rin siya sa akademya at si Linfang ay hindi isang estudyante dito. At saka, pinahiya niya ang mga estudyante ng akademya. Sa araw ng pagpaparehistro natin, pumunta ka rito at nanggugulo. Gusto kong tanungin ka, ano ang motibo mo sa likod ng lahat ng ito? Sabi ng matanda habang nakatingin kay Linfang. Nagulat si Linfang. Nagdulot ng gulo si Linfang. Sinisikap niyang huwag pansinin ang mga masasamang ito mula pa noong una. Bakit ka pumupunta para i-provoke at insultuhan ng mga estudyante ko sa harap ng akademya? Tanong muli ng matanda sa sobrang malamig na tono. Ang mayayaman at marangal na cultivator ay may ngiti sa gilid ng kanilang bibig. Ang mga guro ng akademya ay hindi lamang mga guro, karaniwan din silang mga miyembro ng mayayamang at marangal na angkan. Wala sa swerte si Linfang. Pinagalitan niya ang guro. Alam ng mga estudyante na nagmula sa mga ordinaryong angkan at pamilya na sinusubukan ng guro na gawing masamang sitwasyon ng mga bagay-bagay. Alam nila na sinusubukan niyang akusahan si Linfang ng mga bagay na hindi niya ginawa. Gayunpaman, walang makapagsabi ng anuman. Kung tutusin, ang matanda ay isang guro sa akademya at siya ay mas malakas kaysa sa kanilang lahat. Ang kanyang katayuan sa lipunan ay mas mataas din. Ang magagawa lang nila ay pagmasdan kung paano haharapin si Linfang pagkatapos maabot ang dulo ng kanyang kapalaran. Si Linfang ay mukhang galit na galit. Akala niya ay katawa-tawa ang matanda. Tumingin siya sa matanda at sinabi, naaalala ko na noong sinabi ni Zuokyo na tuturuan niya ako ng leksyon, sinabi mo na posible iyon. Dahil wala akong sulat ng rekomendasyon. Wala kang anumang pagtutol noong nagpasya siyang salakayin ako. At ngayon ay sinasabi mo na ako ay dumating para manggulo at pinahiya ko ang akademya. Nais kong itanong sa iyo, ito ba ang itinuturo mo sa iyong mga estudyante? Kawalang katarungan at kawalan ng katarungan. Tinuturuan mo silang ay bully ang mahihina. Gaano katapangan? Sigaw ng matanda. Mukha siyang galit na galit at sinabi. Alam ko talaga kung ano ang ginagawa ko. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ikaw ang aking guro? Ano ang balak mong gawin? Gaano ka kabastos? Si Linfang ay malamig na nakangiti sa kanyang puso. Dahil lamang sa lakas ng matanda na gawin iyon, gusto niyang ay bully si Linfang. Noong una, inakala ng matanda na matatalo ni Zuokyo si Linfang kaya hindi niya napigilan na lumaban ngunit. Nanalo si Linfang kaya isang kahihiyan iyon para sa akademya. Kaya naman nagalit ang matanda. Matanda, paano ka naging napaka-hindi patas? Nauna siyang sinubok ng iba. Sabi Linfang, gumugugol siya ng maraming oras sa akademya sa hinaharap at halatang umaasa na ito ay isang magandang lugar upang mag-aral. Hindi niya akalain na magkakaroon ng hidwaan sa unang araw. Bukod dito, ang guro mismo ang nagdudulot ng gulo. Tumahimik ka, huwag mong kakalimutan na estudyante ka rin ng Celestial Academy, o baka ayaw mo nang maging isa sa mga estudyante nito. Malamig na sabi ng matanda na nakatingin kay Duanfang at pinagbabantaan siya. May sasabihin pa sana si Duanfang nang pigilan siya ni Linfang at sinabi. Duanfang, estudyante ka rin ng Celestial Academy. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, tumingin si Linfang sa matanda at nagsabi. Kaya, pagkatapos sabihin ang mga bagay na ito, ano ang balak mong gawin? Ang pagsira sa reputasyon ng akademya ay isang malubhang krimen at dapat kang mamatay para dyan.
Gayunpaman, dahil ngayon ang araw ng pagpaparehistro, ito ay isang mapalad na araw, kung kaya't lulumpuhin ko lang ang iyong paglilinang. Sabi ng matanda na parang normal ang sinasabi niya pero bakas sa mga mata niya ang mamamatay tao na intensyon. Si Lin Fang ay isang henyo at may pambihirang likas na kakayahan ngunit paano siya makikipagkompetensya sa matanda? Siya ay bata pa at masyadong mahina. Madaling mapilayan ng matanda ang paglilinang ni Lin Fang kung gugustuhin niya. Si Lin Fang ay napakagaling at hindi siya sumasali sa akademya, ito ang naging dahilan upang lalong lampuhin ng matanda ang kanyang kultibasyon. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mas kaunting karibal ang akademya sa hinaharap. Maaaring gusto ni Lin Fang na pumunta at mag-aral sa Holy Courtyard ng Zuyu. Pilayan ang aking paglilinang. Mukhang isang madaling gawain kapag sinabi mo ito. Sabi ni Lin Fang sa malamig na tono. Kapag ang mga napakalakas na taong ito ay nagsabi ng mga bagay na ito, sinadya nila ito at kadalasang inilalapat ang kanilang sinabi ng walang pag-aalinlangan. Kung gusto nilang pumatay, pumapatay sila. Kung gusto nilang pilayin ang paglilinang ng isang tao, pipalayan nila ang kanilang paglilinang. Walang paraan upang baguhin ang kanilang isip. Sa harap ng gayong mga tao, gaano man kagaling ang isang tao, kung ang taong iyon ay hindi kapakipakinabang sa kanila, itatapon nila ang mga taong iyon ng walang pag-aalinlangan. Ang mundong ito ay tungkol sa pagiging pinakamalakas. Ang mga akademya, sekta, at iba pa, ay pareho. Lakas lang ang mahalaga. Ngunit hindi na nakaramdam ng takot si Lin Fang dahil kasama niya si Meng Qing. Ipinakita na niya sa kanya na kaya niyang protektahan siya. Siya ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Sa makatuwid, hindi man lang bahagyang nag-alala si Lin Fang. Bukod dito, nangako si Meng Qing kay Lin Fang na mapaprotektahan niya ito. Hindi mahilig magsalita si Meng Qing, lalo na ang magsabi ng mga kalabisan na salita. Kaya kapag sinabi niya ito, tiyak na sinadya niya ito. Guro, kailangan bang magalit ng ganito? Sabi ng walang pakialam na boses sa sandaling iyon. Isang silweta ang lumabas mula sa karamihan at nagpatuloy. Ang binatang ito ay isang tunay na henyo. Kung pumayag siyang sumali sa akademya, tiyak na siya ay magiging isang napakalakas at makapangyarihang tao. Ito ay isang binata. Siya ay may magandang mahabang buhok. Mahina at malumanay ang boses niya na ikinagulat ng maraming tao. Bukod dito, ang kanyang mukha ay mukhang maganda at may slant sa lawak na ang salitang maganda ay maaaring gamitin upang tukuyin ang kanyang mga tampok ng mukha. Mas maganda pa ang mukha niya kaysa sa isang ordinaryong babae. Ang kanyang pangalan ay Wen Aozu. Anong ginagawa mo? Sabi ng marami sa mga tao nang makita nila si Wen Aozu. Nagulat sila. Nang makita at marinig ng matanda si Wen Aozu, tumanggo siya sa kanya. At ikaw? Ano sa tingin mo ang sinabi niya? Tanong ng matanda kay Lin Fang. Lahat ay natulala. Sinabi ni Wen Aozu ng isang pangungusap, sapat na iyon para baguhin ang isip ng matanda. Ano? Tungkol sa pagsali ko sa Celestial Academy. Tanong ni Lin Fang kay Wen Aozu. Agad na umiling si Lin Fang at sinabi. Hindi ako interesado. Ha? Nagulat ang matanda. Sinulyapan niya si Lin Fang at sinabi. Tiyak na hindi mo makikilala kung ano ang mabuti para sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataon, ang pagkakataong sumali sa Celestial Academy at tumanggi ka. Kaya, dahil ganyan yan, wag mo akong sisihin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 115, Pagsali Academy. Guro, huwag kang magagalit. Kukumbinsihin ko siya. Sabi ni Wen Aozu. Napakalinis niyang tingnan. Ang kanyang damit ay walang bahid ng kahit kay titing na alikabok. Walang mag-aakalang lalaki talaga siya. Ang Celestial Academy ay hindi masyadong sikat ngunit kung ikaw ay naging isa sa mga estudyante nito ay mauunawaan mo kung gaano ito kahusay. Maaari mong ganap na pagsamantalahan ang iyong mga likas na kakayahan at lubos mong mapapabuti ang iyong mga kasanayan bilang isang magsasaka. Hindi ka dapat, mag-alinlangan na ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa iyo. Sabi ni Wen Aozu kay Lin Fang. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Lin Fang. Malaki ang ngiti sa mukha niya. Mukhang hindi kapag nakikita ko ang iyong guro. Walang pakialam na sagot ni Lin Fang. Lahat ay natulala. Ang bawat isa sa mga mayayaman at marangal na cultivator ay humahatak ng mahabang mukha. Sinasalakay ni Lin Fang ang kanilang dignidad at ginagawang nawalan ng mukha ang akademya. Natigilan din ng guro. Isang nakamamatay na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Naisip niya na hindi alam ni Lin Fang kung paano kumilos sa ganitong maselang sitwasyon. Masyado siyang matapang at naging walang ingat. Masyadong may kinikilingan ang opinyon mo. Ang iyong pananaw sa sitwasyon ay may kasarinlan. Sabi ni Wen Aozu habang umiiling. Ngunit si Lin Fang tulad ng dati, ay hindi kumbinsido. Ang mga akademya at mga sekta ay may parehong layunin kahit na hindi sila gumagana sa parehong paraan. Ang buong Yunhai sect ay nalipol at lahat ay nagsakripisyo ng kanilang sarili para sa kanya kaya. Ang kanyang pangunahing misyon ay muling itayo ang Yunhai sect at tiyaking hindi na nito mauulit ang alinman sa mga nakaraang pagkakamali nito. Tama si Wen Aozu. Ang nakikita mo ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Sana makasali ka sa academy. Sabi ng isa pang boses. Isang silhouette na tila isang ilusyon ang biglang tumalon mula sa isang malayong lugar patungo sa karamihan. Matandang lalaki iyon. Nang makita siya ng mga tao, nagulat ang lahat at tumingin sa kanya na puno ng pagsamba at paggalang. Ang matandang iyon ay ang vice principal ng akademya. Personal na iniimbitahan ng vice principal ng akademya si Lin Fang na sumali sa akademya. Latay na Maaaring napakalakas na ni Lin Fang na kahit na ang pinakamaimpluwensyang tao sa akademya ay nakatingin sa kanya. Bulong ng ilang tao sa karamihan.
Ang ilan sa mga taong katulad ni Zuo Qiu at Zhongling ay galit na galit dahil si Lin Feng ay walang sulat ng rekomendasyon. Ngunit si Lin Feng, na hindi na kailangan ng sulat ng rekomendasyon para sumali sa akademya, ay hindi man lang interesado sa pagsali dito. At dahil hindi interesado si Lin Feng na sumali, kahit ang vice principal mismo ay sinusubukan siyang kumbensihin na sumali. Tama ka, may mga nakakaawa talaga na estudyante sa academy. Sila ay walang kabuluhan, ngunit pinahiya mo na sila na isang angkop na parusa. Hanggang sa guro ay nag-aalala, napakakitid ng isip niya. Hihingi ko siya ng tawad sa iyo dahil sa ginawa niya. Sabi ng vice principal kay Lin Feng. Kaagad pagkatapos, tumingin siya sa matandang guro nang may tingin na nagpang-inag sa mga tao. Hihingi ng tawad ang vice principal sa guro dahil kay Lin Feng. Si Lin Feng ay natulala rin. Alam niyang magaling siyang cultivator ngunit ang akademya ay puno rin ng mga mahuhusay na estudyante. Kahit na natalo niya sina Zuo Qiu at Bai Zi, ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo, bakit ang vice principal ay magpapahalaga sa kanya? Vice principal. Sabi ng matanda na natulala. Kumunat ang noo ng vice principal na ikinatakot ng matanda. Pagkatapos, lumingon ng matandang lalaki, tumingin kay Lin Feng at nagsabi. Pakiusap tanggapin ang aking, taos-pusong paghingi ng tawad. Kumilos ako ng walang iniisip. Maging mas mabait at mas tapat. Sabi ng vice principal na hindi nasiyahan sa paghingi ng tawad ng matanda. Hindi naiwasang magulat ang buong karamihan at lalo na ang matanda sa mga ganoong kilos. Napakalakas ba ni Lin Feng kaya kailangang maging ganoon kabait sa kanya ang vice principal? Galing, ba talaga si Lin Feng sa hindi kapani-pani walang background? Mahirap isipin iyon. Ang lahat ng mga guro ay personal na inimbitahan ng akademya. Lahat sila ay sikat at napakalakas. Nakapagtataka, pinipilit ng vice principal ang guro na humingi ng tawad kay Lin Feng kahit na hindi pa nakagawa ng ganoong kahilingan si Lin Feng. Sinubukan ng lahat na maunawaan kung bakit. Bakit? Humarap ng mahabang mukha ang gurong katatapos lang humingi ng tawad. Kinasusuklaman niya ang mga tingin na natatanggap niya mula sa lahat ngunit nang makita niya ang mukha ng vice-principal, wala siyang pagpipilian kundi ang tumingin kay Lin Feng at pagkatapos ay sinabi niya. Ikinalulungkot ko, ako ay walang halaga at sana ay patawarin mo ako, kamahalin. Ano sa tingin mo? Sabi ng vice principal na nakatingin kay Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa vice principal. May impression si Lin Feng na may iniisip ang vice principal ngunit hindi mahulaan ni Lin Feng kung ano iyon. May gustong sabihin si Lin Feng ngunit pinutol siya ng vice principal. Kung ayaw mong sumali sa Celestial Academy, maaari akong mag-propose ng iba para sa iyo. Maaari kitang bigyan ng isang espesyal na permit upang tamasahin ang lahat ng mga pakinabang ng isang mag-aaral ng walang mga paghihigpit ngunit wala ring mga obligasyon. Walang magbubuklod sa iyo sa akademya ngunit maaari kang magkaroon ng personal na guro, maaari kang makinabang mula sa lahat ng mga mapagkukunan ng akademya ng librero, maaari ka ring umalis kung kailan mo gusto. Magkakaroon ka ng parehong katayuan bilang isang mag-aaral ng akademya ng walang mga paghihigpit. Magkakaroon lamang ng mga pakinabang para sa iyo at talagang walang mga kapinsalaan. Ang mga salitang ito ay nagpasimulang tumibok ang puso ng mga tao sa karamihan. Lahat sila ay namangha. Maaaring umalis si Lin Feng kahit kailan niya gusto. Maaari siyang makinabang sa lahat ng mga pakinabang ng akademya. Bukod dito, ang mga salitang ito ay nanggaling mismo sa vice principal. Nangako siya kay Lin Feng na nangangahulugang walang nakatagong intensyon at hindi ito isang bagay na maaari niyang bawiin. Hindi kaya doon ang family name niya. Siguro pamilya niya si Yu. O si Yu, sabi ng ilang tao sa karamihan, ngunit kung ang pangalan ng kanyang pamilya ay Duan at siya ay napakahenyo ay narinig na ng lahat ang tungkol sa kanya. Bukod pa rito, ang bawat isang tao sa Yu clan ay masyadong mayabang at hindi kailanman sasali sa akademya. Sila ay kasing lakas ng isang makapangyarihang sekta at hindi nag-aaral sa labas. Ang mga iniisip ng mga tao sa karamihan ay gumagalaw ng buong bilis sa kanilang mga utak. Kahit na si Lin Feng ay isang namumukod tanging henyo at napakalakas, hindi pa rin iyon sapat para sa vice principal na maging ganito kabukas palad sa kanya. Ang mga tao ay naguguluhan at talagang hindi maintindihan kung paano naging posible ang ganoong bagay. Si Lin Feng ay mas nalilito kaysa sa mga tao sa karamihan. Hindi na nakayanan ni Lin Feng at kinailangan niyang magtanong. Paano ako magiging napakaswerte? Paano ito posible? Gusto ko talagang malaman kung bakit mo ako bibigyan ng ganitong pagkakataon. Bakit? Ito ay talagang isang strike of luck. Wala ka ring posibilidad na tumanggi dahil ikaw ang magdedesisyon. Sabi ng vice principal na may malaking ngiti sa kanyang mukha bago idinagdag. Masasabi ko lang sa iyo na nagkaroon ako ng mga katulad na karanasan sa aking buhay. Sinuportahan din ako ng iba habang naglalakad. Sinusuportahan ng iba. Naisip ng karamihan na hindi pa rin nakakaintindi. Walang kakilala si Lin Feng sa Imperial City, bakit magiging napakabuti sa kanya ng vice principal? At saka, hindi makatanggi si Lin Feng dahil walang obligasyon sa pagsali sa akademya. Maaari siyang pumunta doon kung kailan niya gusto at umalis kung kailan niya gusto din. Paano niya tatanggihan ang isang bagay na pakinabang lamang at ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol? Kung may malisyosong intensyon ang vice principal ay hindi siya magkakaganyan. Madali lang sana siyang natanggal. Pagkatapos ng lahat, si Lin Feng ay nakalusot lamang sa layer ng Lingqi. Siguro talaga ang swerte ko, isip ni Lin Feng. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, magsasama-sama, kami ng mga kaibigan ko. Dapat kaya nating pwede ba ito? Walang problema. Kahit sino pwede mong dalhin basta malapit ka sa kanila. At saka, hindi mo kailangang respetuhin ang aming mga alituntunin at regulasyon ngunit ang iba kasama ang iyong mga kaibigan ay kailangang sumunod. Matapat na sabi ng vice principal.
Siyempre. Sagot ni Lin Fang habang nakangiti. Ang galing. Pagkatapos, lahat ay maaaring maghiwa-hiwalay. Sabi ng Vice Principal. Bigla, iniunat niya ang kanyang mga kamay kay Lin Fang at binigyan siya ng isang bagay. Ang buong pulutong ay namamatay sa kuryusidad. Hindi nila alam kung ano ang ibinibigay ng Vice Principal kay Lin Fang. Welcome sa Celestial Academy. Sabi ni Wen Aozu. Tumanggo si Lin Fang at pagkatapos ay nagsimulang. Pumasok ang grupo sa akademya. Naglakad sila sa ilalim ng arko ng gate upang matuklasan ang mga kahanga-hanga at kahangahangang mga palasyo. Nako. Nang makita ni Lin Fang ang mga parke, palasyo at ilog na ito, hindi niya maiwasang mamangha. Lahat ay perpekto. Bukod dito, ang arkitektura ng bawat palasyo ay may sarili nitong kahangahangang estilo. Maaari mong galugarin ang lahat ng mga lugar na ito ng malalim sa panahon ng iyong pananatili dito. Sabi ni Wen Aozu. Si Lin Fang ay talagang namangha nang makita ang mga palasyo. Celestial Academy. Ang pangunahing palasyo, ang pangalan ng akademya ay nakasulat sa malalaking titik. Mukhang ito ay talagang isang natatanging lugar sa loob ng mundong ito. Welcome sa Academy. Hindi mo pagsisisihan ito. Sabi ni Wen Aozu habang nakangiti. Tumingin si Lin Fang sa batang iyon na mukhang isang magandang babae at nagtanong. Bakit mo? Ako ipinagtanggol. Umiling si Wen Aozu at sinabi. Sa parehong dahilan ng Vice Principal. Ang ibig kong sabihin ay hindi pa tayo nagkikita. Hindi tayo magkakilala, bakit mo ako tutulungan? May mga taong sobrang misteryoso na nakikita mo sila sa loob ng ilang segundo at malalaman mo agad na gusto mo sila. Ikaw ang ganoong klase ng tao. Sabi ni Wen Aozu na namula ang pisngi. Tinitigan siya ni Lin Fang na natulala sa kanyang tugon. Nang makita ni Wen Aozu na kakaiba ang mukha ni Lin Fang, gumawa din siya ng kakaibang mukha. Mawala ka, hindi ako isa sa kanila. Sabi ni Wen Aozu na nagpatawa kay Lin Fang. Siyempre, may mga tao sa mundong ito na naaakit sa parehong kasarian. May mga taong nagustuhan ang ganoong uri ng bagay ngunit halatang ayaw ni Wen Aozu kahit na siya ay may hitsura. Sa sandaling iyon, sa isang malayong lugar, ang Vice Principal at ang guro ay magkasamang naglalakad sa isang landas sa loob ng teritoryo ng akademya. Nakita ng Vice Principal na mukhang hindi komportable ang guro. Sino ang nagustuhang humingi ng tawad sa isang junior cultivator sa harap ng lahat ng mga estudyante? Siyempre hindi siya matutuwa sa ganoong pangyayari. Galit ka pa rin ba? Walang pakialam na tanong ng Vice Principal sa guro. Hindi ako susuway sa utos mo. Ikaw ang Vice Principal. Sabi ng matanda. Inimbitahan talaga siya ng Vice President mismo lahat ng mga nakaraang taon. Haha, hindi na kailangang mag-react ng ganyan. Dapat maintindihan mo na hindi ako gumagawa ng mga bagay para sa sarili ko pero naiintindihan ko ang reaksyon mo. Sabi ng Vice Principal at saka idinagdag. Ginawa ko ang mga bagay sa ganitong paraan para sa isang dahilan. Naaalala mo ba ang kasanayang iyon na sinasabi mo sa akin? Pumunta at kunin ito. Sabihin mo lang na utos ko sa'yo. Nagulat ang matanda. Pagkatapos, ang lungkot na ipinahayag ng kanyang mukha ay napalitan ng saya. Mukha siyang tuwang-tuwa.